Magandang araw. Ito na naman tayo. Kwentuhan na naman tayo about sa mga love story, nating buhay. During the time, siyempre may mga crushes tayo, may mga puppy love, nagmahal tayo, nagka-crush tayo, may mga secret admirer, diba? So, dumating ang point na nagmahal ako, ayun, at nagkaanak ako isa. So, minsan, hindi natin masabi na yung first love mo ay maging makatuluyan mo. Hindi talaga natin malalaman kung makatuluyan mo siya. Kahit first love mo pa yan, kung hindi talaga kayo itinadhana, hindi talaga mangyayari. Hanggang sa nagkaroon din ng kanya-kanyang kaming buhay. Pero syempre yung anak ko nasa sa akin. Pinaaral ko, gumawa ko ng paraan para makapag-aral ang anak ko. Pinaguyod ko siya para makapag-aral. Pero sa matinong trabaho, siyempre yung pagsisakripisyo, andoon yun. At sawa naman ng Diyos, nakatapos. May sarili na siyang pamilya. Ako naman dito lang ako sa probinsya. Yung ganon. Pagdating kasi sa pagmamahal, walang pinipili yan. May matanda man ang magiging katuluyan mo or bata, yung ganon. Yung time na yun na sa love ko, first love ko is ang may edad. Kaya i-compare sa akin that time, siguro mga edad ko 18 to 19. Samantala yung father ng anak ko is mga 48, parang ganon. Well, hindi talaga masasabi mo na kung mo matanda yun ay hindi ka magmahal. Yun ay talagang maano mo yun kung mahalin mo yung isang tao, wala sa edad-edad yan. Talagang titibok lang yung puso mo yung ganon. At talagang first love ko yun, kahit na may edad yun. At sa ngayon, wala na siya, namatay na siya. Ayun, kami lang ng anak ko. At maligaya naman ako bilang sa edad kong itong 67. At yun, ang mga tinatawag sa kadahilanan na hindi natin hawak ang ating buhay. Hindi pare-pareho ang ng buhay natin. Di ba? Sa ngayon, kung i-compare ko ngayon ang mga pagmamahal ng kabataan, napaka-agresibo na nila. Yung minsan, papaniwalain ka na may pupuntahan. Sa ngayon na, as in, sa naobserbahan ko, iba na ngayon ang mga ng mga young generation. Kaya minsan, kahit wala sa tamang panahon, nabubuntis, ang mga ganon. Pero, kahit ano pa minsan na rin ang pag-guide ng mga parents natin. Sa ngayon na, parang hindi na. Iba noon. Kasi noon, nandoon yung talagang natatakot ka na yung masabihan ka na, oy ganito, bata ka pa, ganyan. Sa ngayon kasi iba na. Minsan yung mga bata ngayon ay napakarupok na nila. Kung anong gusto nila, yun ang masusunod. Kahit ano pang advice ng mga parents nila, sa ngayong panahon parang hindi na yata uubra. Pero sana sa ating mga may edad at kung may time lang, i-guide nyo siya. Gawin yung kaibigan, huwag nyong ituring na anak nyo. Gawin mo, ituring yung kabarkada lang. Para at least kahit papaano kung may mga problema siya, sasabihin niya sa'yo na eto may problema ako. Ikaw ang una niyang pagsasabihan kung ano ang problema niya pagdating sa pagmamahal. Kasi darating yan magkakaroon na sila ng first love, puppy love, crushes. So, minsan natatakot sila na isabi sa ating mga magulang, baka pagalitan natin, baka istriktuhan natin. Pero hindi yon, kailangan kausapin, paintindihin na kung halimbawa nagkaroon ka man, halimbawa nabuntis ka, kailangan alam mo ang ginagawa mo. At kailangan talaga i-guide natin sila. Pero wag yung sa point na pagalitan mo, paintindihin nyo lang sila.
ipapaintindi natin na kapag nagbuntis ka ng maaga na wala kang trabaho, pati yung lalaki wala pareho kayong trabaho, kayo rin ang magsa-suffer, 'di ba? Pero kung ang anak mo ay medyo may pagkaswail, ay anuhan mo lang siya. Lahat, 'wag kang susuko. Anuhan mo lang siya, payuhan mo lang siya, pero yung payong may pagmamahal, 'wag mo siyang inag. Kasi doon minsan yung mga bata naging kapag ninag mo, yung mga bata ay ano ba, yung naglilihim. Hindi niya isasabi sa iyo yung mga problema niya. Minsan sa ngayon mga kabataan, nadidepress, nasi-stress kasi natatakot sila na baka magsumbong sila ng mga kanilang mga problema sa ating mga nanay, ay pagalitan sila. So mawala yung kanilang yung paglaban sa buhay. Kasi pag nagsumbong sila at pinagalitan mo, saan sila pupunta? Kaya minsan may mga times na nagugulat lang tayo, yung mga anak, nagpatikawakal, suicide, yung ganun. Dahil hindi, kulang tayo sa pag-intindi, yung ganun. So, tayong mga magulang, kailangan talaga sacrifice. Kasi hindi rin maganda kapag nakita natin na hindi silang nagtagumpay, tayo ring mga parents ang unang masasaktan. Na darating ang time na pag wala na tayo dito sa mundong ibabaw na to, masakit yung iwanan sila. Na nakikita natin sa pagiging buhay pa lang natin, nakikita natin na hindi sila asensado, gumagapang sila sa kahirapan. Alam mo yun, kailangan talaga i-guide. Pero sa pag-guide na yan, kailangan i-anuhan mo, ipakita mo na hindi ka galit, mahalin mo siya, para lahat ng mga problema niya, ikaw ang unang makaalam. Kaysa minsan sa ngayong panahon, ang mga best friend pa nila, yung mga friend pa nila, ang unang nakakaalam. Ikaw or tayo mga parents, ang pinakahuli na nakakaalam kung anong problema ng mga anak natin. So, kailangan talaga maging close tayo sa kanila. Yung kapag may time ka, parang barkada lang. Yung best friend ka niya, huwag mo siyang ituring na anak mo siya kasi minsan na ano siya, naiilang, baka pagalitan, naunahan na sila ng takot at kinakabahan, baka yan inanag natin, pagpagalitan, yung ganon. Yan ang tip ko sa mga anak natin. At pagdating naman sa mga pagmamahal nila na yan, ay syempre ang ating gagawin dyan ay sabihan sila. Ipakita kung ano yung lalaki na yan, nakatapos ba yan, kung pwede magtapos muna kayo, huwag muna magpadalos-dalos. Kasi sila rin ang darating ang araw na mahihirapan. Tsaka kung may mga boyfriend sila, sabihin mo na open ka mo dito ang bahay, dito kayo magligawan kung gusto kanyang ligawan, papuntahin mo dito sa ating bahay. At yan, kasi yan ng mga kabataan ngayon. Kapag nistriktuhan mo yan, minsan sa mga likod kung saan-saan, ng yung mga hindi magandang lugar na pupuntahan nila. At hindi natin alam kung safety sila sa lugar na yun na doon sila nagtatago. Diba? Kailangan natin talaga i-guide sila. Pati ang kanilang mga barkada, kailangan tingnan nyo rin kung ano klaseng barkada sila. At kung pwede, yung mga barkada nila, invite mo sa bahay mo at tanungin mo sila kung ano rin ang kanilang mga ginagawa, lalo na sa school. Diba? At yun, maging open lang. Open ka lang sa kanila. Kasi sa ngayon, minsan nagugulat ka na lang yung mga bata na disgrasya. Kung di nabuntis, kung di nabuntas, pinatay, mga ganun ba? O kailangan talaga. Iba noon yung tinatawag na kapag niligawan ka sa ngayon. During the time na nililigawan ako, halos nahiya din ako sa nanay ko na, Nay, ito yung boyfriend o itong nanligaw sa akin. Pero nakita ko naman sa nanay ko, tahimik lang siya. Yun. Nasa sa atin pa rin yung, sa atin pa rin dapat manggaling yung pagmamahal sa kanila, sa mga anak natin. Kasi una tayo niyang pagsusumbungan nila. Mahirap kasi yung tayo ang pinakalas na nakakaalam. Hindi rin natin sila masisi kasi
baka sumbatan niya tayo na iba eh. Noon na gusto namin na hingi ng advice sa inyo, galit kayo, o balang araw ikaw pang sisihin. So, wag natin hintayin yung ganun. Okay, guys? Pagdating sa pagmamahal kasi, kailangan sa mga anak natin, kailangan pag-intindi at ipakita na etong gagawin mo kapag nakatapos ka na, pwede mo nang gawin yan. Pwede ka na ano ng boyfriend, yung ganon. Kailangan kasi unahin mo ng pag-aaral. Di ba? At thank you guys. Sa sunod naman, may ano naman tayo, kwento ng buhay. Yan. Ako ay nag-aano na si Tess ito. Thank you so much guys.